talagang dalisay. Ito po ay talagang pure. Na sa ating mga buhay, tingnan niyo po ako yung magbibitaw ng salita na ito palagay ko pag-iisipan niyo hanggang tayo nabubuhay. We are all, okay? We are all, sabihin po natin, we are all surely and certainly saved. O kaya changed. O kaya new. We are all certainly new. Tayo po ay mga bata, but we are not yet completely new. Ibig sabihin, certain, yes, you are a believer, but not yet completely new. Ibig sabihin ng new, of course, pag sinabi ng 2 Corinthians 5:17, ang sabi po doon ay, if any man be in Christ, is a new creature. Yes, new, bago. Pero ang kanyang pagiging bago ay nagpapatuloy na siya ay namumuhay sa bagong buhay hanggang siya po ay hanggang kanyang datnin ng langit na bayan, hanggang siya po ay talagang kunin ng Panginoon. Kaya we are certainly new, but not yet completely or fully new. Right? Kasi hindi pa tapos. The Lord is working. Katulad na nakita natin kay Brother Dolphy Jr. Alam niyo, pagkatapos nun, Elder and I, we spent some time discussing at tiningnan namin kung ano yung mga bagay. And alam niyo, sabi ko kay Elder, who knows, gagamitin ang ating church na tayo po ay makapag-minister kay Dolphy Jr. kasi baka wala talagang nagme-minister sa kanya. Baka walang tinatawag na, sabihin natin, mga elders or mga pastors na kung saan ay humahalili o kaya gumagabay o kaya sinusubaybayan siya sa kanyang pagkilala sa Panginoon. Sapagkat nung kami nag-usap, sabi ko, Brother Dolphy, alam mo, maganda yung testimony mo, pero ang sabi ko nga the Lord is working and I like your choice of words. Gusto ko yung mga salitang napili mo sapagkat maganda yon, and yet at the same time, at the end of the day, hindi pa tapos ang Panginoon sa kanyang buhay. And so this morning, gusto ko sanang pamagatang itong ating pag-aaral na marks that matter most, MMM, okay? Kaya lang, baka maalala natin yung maalala mo kaya MMK, no? Ang aking ginawang title na lamang ay The Offense of the Gospel. At yan po ay makita natin sa Philippians chapter 3, verses 1 to 7. At kung inyong mapapansin, if you remember the last time, I spent a number of times working on this sapagkat ito po ay naging project ko sa aking pagtuturo, sa aking pag-aaral. Kaya sabi ko, pagkatapos ng ating pag-aaral, pagkatapos ng ating narinig nung nakalipas na anniversary and last Sunday, let me bring us to this point. Ito pong tinatawag na the offense of the gospel. Now, pag sinabi natin the offense of the gospel, what comes to mind? Pag sinabing offense, di ba, sa basketball, merong tinatawag na defense at saka offense. Di ba? Importante na hindi lamang depensa parate, kundi meron ding offense. So, ibig sabihin, importante na ang mga manlalaro ay talagang merong laro na kinakailan ay manalo, merong tinatawag na game plan, and so on. But at the same time, hindi pwedeng tanggalin yung tinatawag na defense, no? Now, kung inyong mapapansin, dito po sa Philippians chapter 3, sa totoo po lamang, ito pong the offense of the gospel ay mismong si Apostle Paul, he took the offense. Ibig sabihin, Paul, sa kanyang buhay, sa kanyang pagkilala sa Panginoon, he took the offense. Ibig sabihin, at this point, dito sa Philippians chapter 3, parang hindi pwedeng pabayaan ni Apostle Paul na merong mga bagay na dapat siyang i-correct at dapat siyang bigyan ng pansin at ang kanyang nais ay ipakita sa kanila ang ganda o ang katotohanan patungkol sa tinatawag na gospel o patungkol sa tinatawag na mabuting balita. Yes, it was so good last Sunday. We felt like, we were visited by a celebrity na kung saan ay talagang gusto yung maging low profile.
thankful tayo sapagkat hinatid ng kapatid na Ricky at Sister Christine hanggang dun sa bahay nila at talagang ibang klase talagang makita mo na yung bang desire, to live in that reality na siya ay anak ng isang celebrity na pwede namang kanyang ipamuhay yon. Pero doon nakita nila kapatid na Ricky na sila po ay merong nais na siguro, hindi lang siguro, hindi ko lang alam, hindi lang natin alam, na nais po nila talagang mamuhay na ayon doon sa tinatawag na hinihingi ng gospel. Alam niyo, gumagawa ng suka si Brother Dolphy Jr. Nakwento niya sa akin. At itong sukang ito ay kailangan matikman natin, elder, no? Sabi niya, Pastor, ako'y nagninegosyo ng suka. Actually nyo, now, ibig sabihin, maaring ang buhay ay talagang nakadepende lamang. Kaya ang sabi niya, doon sa patotoo ay dahil sa mabuting balita, ako ay nakaka-travel, ako ay nagkakaroon ng opportunity to share the gospel. Sapagkat sabi niya, ako ay naging evangelist. Now, with those things in mind, at kasama po ng ating mga visitors last Sunday, kasama po ng ating mga narinig and so on, meron po dito mga bagay na dapat po nating tingnan as far as the offense of the gospel. Hindi lamang na, tingnan nyo po yung pong context, no? Tuwang-tuwa tayo. And the Lord was working. Maraming nag-came forward, marami ang tumanggap sa Panginoon. Amen. We are so thankful. We are so happy last Sunday night sa ating evangelistic meeting. And yet at the end of the day, tingnan niyo po, this is the reality. Kaya po yung mga tao ay lumapit sapagkat deep down in their hearts, they were actually offended by the gospel. Kaya po sila lumapit sapagkat na-touch po sa kanilang buhay ang tinatawag na kasalanan, kung sino ang Panginoon, kung sino si Jesucristo, ano ang tunay na pagbabago. Kaya sila lumapit, bagamat sa isang banda, hindi masyadong naintindihan ang bagay na yon. So why? Okay, the reason why na pumunta lamang because of, di ba, it felt so good. Okay lang kasi si Brother Dolphy na yon. Ibig sabihin, hindi ko maalala yon. Ibig sabihin, magiging memory ko yon. Magiging isang event yon. Now, that's true. Ginagamit ng Panginoon. And yet, on the other side of the coin, kaya pala ang tao lumalapit sa Panginoon, lumalapit, nag-come forward in the truest sense. Okay, although we have our theology when it comes to invitation, kasi yung invitation ay nagiging sistema na kung saan just for the sake of rising, coming forward, at meron pang tinatawag na pray to receive, di ba? PRC, pray to receive Christ. O ilan ang tinatawag na naled sa tinatawag na PRC, prayer to receive Christ? Ilan? So we have our counts, we have our numbers and so on. Amen to those things. But at the end of the day, mga kapatid, kaya pala ang tao lumapit, nag-came forward, ay dahil sa totoo lamang, because the gospel in itself was like something, yung kasalanan mo, okay? Gusto mo pa bang mamuhay sa kasalanan mo na dapat mong iwaksi? You come to the Lord Jesus Christ. O gusto mo bang makilala ang Panginoon sa buhay mo? You come to the Lord Jesus Christ. And so mga kapatid, sa umagang ito, nais ko pong bigyan ito ng tatlong mahalagang mga bagay na dapat po nating malaman. So we have heard the offense of the gospel. Ang isang bagay na nais kong pinakita first, okay? Yun, oops. Balik po na tayo. Number 1, the marks of a good teacher. Now, pagdating sa tinatawag na offense of the gospel, kaya nga ang sabi ko kay kapatid na Dolphy Jr., ang sabi ko, gusto ko yung mga nabanggit mo. Gusto ko yung sinabi mo. Kasi mapapansin natin, talagang nandun mismo sa kanyang sarili, sa kanyang pagsabi, sa kanyang testimony na talagang iba't emotional na siya ay umiyak dahil sa kanyang buhay dati na kanyang ginawa nung siya ay wala pang Kristo sa kanyang buhay.
Mga kapatid, ang sabi ng verse 1, Finally, my brothers, rejoice in the Lord. To write the same things to you is no trouble to me and is safe for you. Now, if you remember, I have given an emphasis already dito sa bagay na ito kasi ang pinakatampok ng Philippians ay ang mabuting balita na kay Kristo ay sapat at higit, okay? Higit at sapat sa lahat ng ating pangailangan. So makita po natin dito si Apostle Paul ay kanyang binigyan ng diin. Ang sabi niya, furthermore, ang sabi niya, ang gawin ito, testimony time, ang gawin ito to write the same things to you ay hindi mabigat sa akin. Now, tingnan niyo po, I think, ang mabuting balita kapag ito po ay may katotohanan sa ating mga buhay, we need to say it again. We need to share it again and again. In other words, ang sabi ni Apostle Paul, ang isang good teacher, ang mark daw ng isang good teacher ay hindi siya nagsasawa na ulit-ulitin yung mabuting balita na ginawa ng Panginoon sa kanya. Kaya nga, yun siguro ang ministry ni Dolphy Jr., testimony time, kasi nung napakinggan ko siya sa Onyx, sa Paco, okay, at sa mga narinig natin sa YouTube, ay halos ganun din. Tapos biglang, usap kami ni Elder, ang sabi namin ay, probably, okay, maari tayo makapag-minister sa kanya na maaring magbigay pa o kaya magkaroon ng improvement and so on. Mga kapatid, ang testimony ng isang tao na binago ng Diyos ay isang bagay na hindi mahirap sabihin. Kaya nga sa ating patutuo, tingnan nyo, sa bawat isa sa atin na meron tayong patutuo, the reason why we come, the reason why we stay, the reason why we enjoy this life, because you want me to tell you about my conversion experience? Gusto mo bang sabihin ko sa iyo ang mga bagay? Hindi ako napapagod. Mga kapatid, ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon ay dapat hindi nakakapagod sa atin. Hindi po dapat ito nagiging wearisome. Hindi po dapat ito isang bagay na parang, no. Ang sabi ni Apostle Paul, it is not tedious. I'm not growing weary of it. So yan ang kanyang sinabi. Now, maaaring ang sabi po ng ibang mga scholars, ang sinasabi niya dito ay referring to some, admonitions o kaya referring to some letters. Alam niyo, tingnan niyo po, sa totoo po lamang, hindi po, halimbawa, di ba may tinatawag na 1st and 2nd Corinthians. It is possible na yung 1st and 2nd Corinthians na yon, ay yun po lamang yung nakalagay sa ating canon. And you know what? It is a possibility na merong tinatawag na 3rd letter and even 4th letter. Pero, kung ano ang nakalagay na 1st and 2nd Corinthians, ito ang tinatawag na canonical. Okay? Ganun po ba, Pastor? Yes. So, ibig sabihin, kasi may nawalang sulat, if you remember, when you remember na may sulat na parang may nag-suppress, may sulat na parang hindi nakaabot, may mga ganung pangyayari. Pero dito makita natin para kay Apostle Paul, hindi ho siya napapagod para gawin ulit ang paalaala na ang dapat malaman ng mga tao ay ang biyaya ng ating Panginoon. No? So, I think ganun din dapat tayo sa ating mga buhay. Ang mark, ang palatandaan, mga palatandaan ng isang good teacher ay, meron siyang way to explain the gospel. Now, if I may ask you, do you know how to define the gospel? Can you define the gospel in, let's say, less than 50 words? Can you define the gospel? What is the gospel, let's say, in 50 words? Anyone? Of course, we will not do that sa ating... pero alam niyo mga kapatid, when you define the gospel, kung papaliwanag mo ang gospel, kinakailangan ay ilagay mo ang essential na kahulugan. Halimbawa, ang mabuting balita ay ang dakilang pag-ibig ng Diyos na kanyang pinadala ang kanyang anak, ang kanyang bugtong na anak, upang
ating maging substitute sa Tagalog, upang ating maging substitute, meaning kahalili na dapat tayo ang mamamatay, siya ang namatay para sa atin, na tayo ay magkaroon ng buhay at ng relasyon sa ating Panginoon magpakailanman. So, that's a good definition. So, in other words, ang tunay, ang marks ng good teacher ay alam niya ang nilalaman ng mabuting balita. The point is that, ang point po dito ni Apostle Paul ay, hindi niya ito nakikitang parang isang troublesome, o kaya tedious, okay, o kaya paulit-ulit, o kaya repetitious, kundi ito ay kanyang tinitingnan na ito ay dapat na tumimo sa puso ng bawat isa. Now, tingnan niyo po ang sinasabi ng 2 Peter. Tingnan po natin ang 2 Peter chapter 1 verse 12. It's good to turn our Bibles to 2 Peter chapter 1. Tingnan niyo po ang sinabi diyan, chapter 1 verse 12. Therefore, I intend always. Okay? Yan yung verse 1 sa Philippians 3. Pero itong 2 Peter 1:12, okay? Therefore, I intend always to remind you of these qualities, though you know them. Alam niyo na mga qualities nito, though you know them, and are established in the truth that you have. So itong mga qualities, ano yung mga qualities na yon? Tingnan nyo. Bumabalik po doon sa sinasabi ng verse 5. For this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue, and with virtue, knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love. For if these qualities are yours. Now, ibig sabihin, the gospel is not only for the unbelievers, but also for the believers. Now, ano bang ibig sabihin? Pastor, ano po ba ibig sabihin ng unbelievers at saka believers? Now, pagka unbeliever ang isang tao, ibig sabihin ng unbeliever ay, hindi siya naniniwala sa Panginoon, hindi siya naniniwala pwedeng na may Diyos, hindi siya naniniwala na si Kristo ang tanging tagapagligtas, unbeliever. Pero kapag ang tao ay naging believer na, ang kanyang paniniwala ay nakatuon sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang anak na siya ang kanyang Panginoon tagapagligtas at hindi na siya namumuhay sa kanyang sarili, sa kanyang kasalanan. Ang sabi po dito, may mga qualities, may mga katangian na ibinigay ng Panginoon sa iyo at sa akin sa pamamagitan ng Holy Spirit. Ang sabi ng Galatians 5:22 and 23, but the fruit of the Spirit. Ito yung mga bagay na ito, mga virtues, mga tamang gawi sa buhay. Kaya ang sabi ng verse 12, tingnan niyo po ulit. Therefore, I intend always to remind you of these qualities. My intention is always to remind you. Kaya tingnan niyo sa umagang ito, mga kapatid. Kapag ka binabanggit sa likod ng pulpito na ito, ang patungkol sa tunay na kaligtasan, patungkol sa tunay na pagkilala sa Panginoon, okay yun. Sapagkat ang ating church, we are a teaching church. We are so thankful because sa mga bagay na ito ay nilalagay natin parati sa pulpito. Ang preaching, ang teaching ay parati nating sinasabi na ito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. So in other words, ang isang faithful watchman will always repeat his warnings. Paulit-ulit. Kung ikaw ay sentinel, kung ikaw ay watchman, you would always say, teka, danger. May danger dyan, delikado dyan. Alam niyo kung bakit? Kasi kailangan natin talagang mapaalalahanan always. Madali tayong makalimot eh. Kaya di ba ang question natin, yung mga nag-came forward, yung mga nag-came forward last Sunday, and especially when we think about those who were able to invite them.
Meron tayong responsibility to remind them. Meron tayong responsibilidad na ipaalala sa kanila na sila po ay nag-came forward. Biglang sabihin nila, oo, nung si Dolphy nandun, nako, yari tayo. Ba't ka nag-came forward? Kasi si Dolphy nandun eh. Ayan. Kaya alam nyo, may disclaimer akong ginawa. Ang sabi ko, nag-usap kami ni Elder, I'm not fond of inviting celebrities. Di ba? Alam naman natin. Kaya lang, nung nakita ko na ang kanyang testimony ay merong tinatawag na genuineness. Ang sabi ko sa kanyang kapatid, would you be able to come? At ngayon, na meron na tayong connection sa kanya, napakaganda ng hangarin namin ni Elder na who knows, pwede tayong magkaroon ng way, ng ministry sa kanya para siya ay magkaroon ng depth, magkaroon ng lalim sa kanyang theology. Totoo yan eh. Now again, lalong-lalo na, maraming mga problema when it comes to social media, when it comes to what we just see sa social media, iba talaga kapag merong engagement at ang salita ng Panginoon ang napapaliwanag. So we will do that, mga kapatid. But a good teacher will always repeat the warning. Kaya sinasabi ni Apostle Paul, hindi ito mahirap, hindi ito burdensome. I will say this again and again. And St. Augustine said, repetition is the mother of learning. Do you want to learn more? Gusto ba nating matuto ng maigi? Alam niyo, tingnan niyo. Babalik at babalik tayo dito sa ating mga basics. Babalik at babalik tayo. We will continue to go back and reflect on the basics. Importante. Kaya alam niyo, sa totoo lang, ito may mga observations sa mga leaders. Siyempre, hindi naman talaga kaila yun eh. Kapag may mga kapatiran sa sobrang tagal na, parang kahapon lang. Sobrang tagal na, parang kahapon lamang siya'y nakilala sa Panginoon. Ano ibig sabihin? Tagal na sana, meron na sanang lalim, pero parang kahapon lang. Ibig sabihin, shallow pa rin hanggang ngayon. So mga kapatid, ano ang point na gustong ipahayag ni Apostle Paul? Ang sinasabi ni Paul ganito, alam niyo ba, kung malalaman niyo lang si Kristo, napakayaman when it comes to spiritual things. Hindi yung health and wealth, prosperity gospel, kung malalaman niyo lang na si Jesucristo, ang tanging nating kailangan lamang, masilayan ng husto ang kanyang kagandahan, ang kanyang pagiging Lord sa ating mga buhay, ang kanyang gawi, ang kanyang passion for the will of the Father. Pagka ito ay ating napag-aralan ng husto. And it is so freeing and liberating para malaman natin kung sino ang Panginoon sa ating mga buhay. So mga kapatid, why is this so needful for us? Yan ang ating tanong. Unang-una, we don't get it eh. Talagang medyo, yun nga eh, no? Kaya alam niyo, wag rin tayong talagang mapapagod. Lord willing, bubuksan po natin ang Bible study ng Saturday morning. Ibabalik natin yung time, and I'm inviting, okay, nakausap ko ng Brother Mart and Brother Ricky. Of course, Deacon Al will visit us from time. Ibabalik natin ang Saturday. Tapos magkaroon tayo ng Bible study, pagkatapos nun, dito tayo magla-lunch. And we will enjoy the study. Yung ating mga na-invite, pwede po nating dalhin doon. And I will take the lead. Mga kapatid, hindi talaga nakukuha ng isang beses lang. Hindi talaga. Kaya nga, baka nga tayo ganun din, no? So ang dahilan ay, we are so dull of hearing. And it takes us forever to take in the truth. Kaya pala paulit, line upon line, precept upon precept, paulit-ulit, hanggang sa itong bagay na ito ay tumimo sa atin. Kaya nga, napakaliwanag ng mabuting balita. Ang mabuting balita ay nagle-liberate, kailangan tagapagligtas. Pero pagdating dito, ang sabi ni Apostle Paul, hindi ako mapapagod talaga sa kaka-remind sa inyo. Mga kapatid, we are so dull of hearing. Dull. D-U-L-L. Sa Tagalog, medyo mabigat na salita. Oo, kahit minsan,
yung ating pinaniwalaan, pero minsan pagdating na, nandiyan na tayo sa realidad, nandiyan na tayo sa ating everyday walk with the Lord. Alam nyo, natitinag tayo. Talagang tayo ay nayayanig. Talagang tayo ay nahihirapan. Why? Because ito yung ating nature. Ito yung ating nature. Madali tayo makalimot at madali nating i-ignore ang mga bagay na ito. But a good teacher, marks of a good teacher ay, kung ikaw ay teacher, we would always say what had happened to us because of the gospel. At mga kapatid, hindi rin natin maalala lahat. Ayan na, no? Kapag ang pinag-uusapan natin ay remembering. Marami na tayong nakakaligtaan. We are so prone to forget that we must be continually reminded. Tingnan niyo po. Ayan sa ating mga buhay, sa bawat isa sa atin. Palagay ko, aaminin nating lahat. It is so hard for me. It is so hard to do this time and again. Ang buhay ng isang Kristiyano, it's an everyday affair with the Lord. Di ba, ang mga magulang, kapag may pinapagawa sa mga anak, na ang mga anak ay constantly nakakalimutan, we always tell them, ganito, ganyan. Mga kapatid, when we repeat, when we reiterate, when we remind, it is one of the marks of a good teacher and a faithful shepherd of souls. Kaya alam mo, sa totoo lang, huwag tayong manghinawa, huwag tayong mapagod. Yung bisita, yung iyong dinidisciple, yung iyong inaalagaan, huwag kang mapagod. Kahit minsan nakakapagod, minsan nakakawalang gana. Hindi ka ba mawalan ng gana, pastor? Ang usapan namin, example lang to biglang pumasok. Usapan namin alas 9, may dumating ng alas 12. Okay? Yung mga ganun mga example na kung ating iisipin ay, oo nga naman, there should be commitment, there should be something, but repeating, reiterating, reminding, ito po ay mga katangian ng isang good teacher. Pangalawa, the marks of the enemies of God. Hindi po lamang siguro may mga marks o kaya may mga palatandaan ang mabuting guro, kundi si Apostle Paul yon. Eto na, no? Si Paul, sabi nga natin, Paul was actually taking the offensive approach. Why? Sapagkat nakita niya na itong mga believers sa Philippians, bagamat napaka-soft ng kanilang mga puso, napaka-vulnerable naman. Tingnan niyo po ang sinabi ng verse 2. Look at verse 2. Ang sabi diyan, look out for the dogs. Look out for the evildoers. Look out for those who mutilate the flesh. Ang ibig sabihin po niyan ay, yan po yan, yung mga dogs, evildoers, those who mutilate the flesh, isa lang yan. Mga false teachers na parang mga aso. Alam niyo, in the ancient times, kapag sabi ng mga dogs, talagang karakteristik yan ng mga false teachers. Okay? Now, if you ask me, paano nangyari yun? Well, actually, ang dogs, alam naman natin ang dogs, no? May mga gawi yan minsan na hindi maganda, na parang they try to show na may strength na minsan, di ba? Minsan kung ano yung kanilang nilalabas minsan, kinakain nila. Dogs. Okay? Pero ang tinutukoy dito ay mga Judaizers na nagsasabi, mga Hudyo, na alam nila na ang tanging daan ay si Kristo, pero ang sabi nila, hindi. Ang daan ay, ikaw ay may Kristo plus, P-L-U-S, may plus. Parang ganito. Ligtas ka na ba? Oo. Paano mo nalaman? Because I have Jesus plus good works. Mabigat yun, mga kapatid. Kung merong plus ang kaligtasan mo, naalala niyo, parati nating sinasabi? Kaya ka pala nagtatapat sa Panginoon. Kasi ang iniisip mo, Lord, pag gagawin ko to, Lord, may hiningi ako sa iyo, Panginoon. Pag may ginawa ako, Lord, ine-expect ko yung favor mo, ibibigay mo sa akin. Wrong.
Maling kaisipan. Okay? Maling kaisipan, naranasan ba natin ganong klaseng dealings with the Lord? Mga kapatid, when we do something, and yet, okay, in the ancient world, merong tinatawag na mga benefactors at mga beneficiaries. Ibig sabihin, kung merong isang tao, sabi, okay, ito para sa iyo, pero gusto ko maging responsable ka sa aking ibibigay. Mga kapatid, yung lengguwahe ng New Testament authors, hiniram nila yung bagay na yon, na ang sinasabi nila ay, itong kaloob ng Panginoon sa ating mga buhay, kinakailangan pangalagaan at bigyan natin ng pagpapahalaga. Pero hindi po yun good works. Pero hindi po yun isang something na sabihin natin, kaya ako naman ginagawa ito. Kasi siyempre, ang Panginoon ang benefactor. Siya ang ating Panginoon. Siya ang nagbibigay ng lahat. Gumaganti lamang ako. Well, in Tagalog, yung salitang gumaganti o kaya utang na loob, may connote. Pwedeng magkaroon siya ng hindi magandang kaisipan. Kaya parang ganito, why did you accept the Lord? Kasi nag-invite si Dolphy Jr. That's wrong. Bakit ka tumanggap sa Panginoon? Well, because I have understood the message and the gospel. Ang enemies of God dito, alam nyo, ay medyo iba rin itong mga ito, no? Nakakalungkot sapagkat ang mga enemies, okay, kaya nga, di ba, tinawag niya mga dogs, evildoers, mutilation, okay, dapat ay bukas ang ating kaisipan na itong mga taong itong nagsasabi, Jesus plus whatever, si Jesucristo, pero kasama rin dito ay yung aking personal na relihiyon, yung aking personal na aking pamantayan, yung aking paglakad sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, yan ay delikado. We are to have our eyes wide open. And we are to be on our guard. We are to be watching. So, ang point po dito ni Apostle Paul ay, tinay po yung konteksto Philippians must be aware of such gospel distorters. Kapag ka merong nagdi-distort ng gospel, ano ibig sabihin ng to distort? Yung to distort, ibig sabihin yung babaloktutin mo, you make it impure. Pag sinabing dinistort mo yung gospel, binaluktot mo siya, nilagyan mo siya ng isang pagtuturo na hindi ayon sa tunay na turo. Kaya yan ang sinasabi ni Apostle Paul. We must be aware of such gospel distorters. The literal, alam nyo, ang ibig sabihin ng literal na meaning, we are to be continually looking out for such. May problema dito na kinakailangan ay dapat nating bantayan. Mga kapatid, napakalaking percentage na sa loob ng iglesia, okay? Especially we are all involved sa social media. Kung ano ang feeding natin sa social media, doon tayo minsan nakakasagap ng false teachings. Tingnan nyo, kapag ikay nakababad ng gusto, hindi ba nagkaroon nga tayo dito ng mga statistics before, no? Imagine niyo kung gaano katagal ang isang tao na bumababad sa social media. Kaya, no wonder, okay, ang kanyang kaisipan ay hooked at saka shaped at saka molded ng tinatawag na false teachings. I'm not saying that social media is totally bad. Yan ay isang blessing na galing sa Panginoon when it comes to the gift of technology. Pero ang point ay, we need to be aware of gospel distorters. Okay? Makita natin yan sa Acts 20 verse 30. The problem is not only out there, okay? Pero ang problema ay minsan ay nasa loob. Now, tingnan niyo po. Let me tell you this. May problema na nasa labas minsan ng iglesia, ang daming false teachings. Pero alam nyo, meron din galing sa loob. Galing sa loob. Pwede bang magkaroon ng false teachings galing sa loob? Yes. Kaya di ba ang sinasabi natin, ang departure is actually what? Departing away from the faith. Saan ka nag-depart? From the faith. Now, alam niyo kung kailan minsan
nalalantad ang false teachings sa loob ng iglesia dahil sa mga maling gawi sa buhay. Wala naman talagang sinasabing false teaching, pastor eh. Oo, wala nga. Pero nagsimula sa maling gawi na kung saan ang maling gawi ay bumabalik lamang sa reflection ng taong yan na siya ay merong false understanding about something. Tama po ba? Mga kapatid, pangalagaan po natin ang ating iglesia sapagkat ang ating iglesia ay binili ng dugo ng Panginoong Jesus. And so we are all together in this. Tayo pong lahat ay magkakapatid. Meron tayong responsibilidad to make sure. Kapag ang kapatid ay medyo lumilihis ang kanyang buhay, ay indikasyon na maaaring ang taong yan may paniniwalang hindi tama. Mga kapatid, yan ay totoo. Ibig sabihin kung may negative na buhay, may negative na doktrina. Ibig sabihin kung may maling pamumuhay, akto, merong hindi mismo ang mali sa salita ng Panginoon. Ang mali ay sa kaya nga ang sabi ni Paul, hindi nyo kasi nagiget agad unang-una. Hindi nyo agad talaga naintindihan. And so I am telling you this, hindi ako mapapagod para sabihin sa inyo na ito ang katotohanan. And this is it. Ito talaga ang dapat natin gawin. We need to go back again and again and again para ang mga bagay na ito ay magkaroon ng assurance sa ating mga buhay. Mga kapatid, the false teachers are so iba. Yung mga pagbanggit niya ng mga dogs, evildoers. Alam niyo, parang sinasabi ni Paul ganito, ang mga false teachers ay parang mga demolition crew. Kapag sinabi natin demolition crew, di ba? Minsan may demolition crew. Dalhin mo yan sa isang lugar na talagang lahat ay sisirain nila. Di ba minsan? Nagkakaroon ng problema kapag may demolition crew sa isang lugar na ayaw umalis, tapos naglagay ka ng demolition crew, anong gagawin ng mga yan? Ay talaga namang, mga kapatid, ang false teachers ay parang demolition crew. Talagang gusto nila na masira ang mga bagay na yan. And then mga kapatid, last, the marks of the people of God. Tingnan niyo po yung offense ng gospel ay makikita po natin unang-una, if you remember, di ba? Pag may good teacher, kapag mayroong teacher na ibig sabihin ay marunong magturo, ibig sabihin may alam sa pagtuturo, ibig sabihin nalalantad ang gospel. Nagiging offending siya sa iba. Kaya tingnan niyo, minsan may karanasan tayo, di ba? Ang karanasan, nabanggit ko to sa aking kaibigan, sa aking kapatid, nung sinabi ko na ito yung aking pinaniwalaan, abay, hindi niya na ako kaibigan. You see that? Nung ito ay aking binigyan ng pansin, inaway niya na ako. Bakit? Sapagkat ang gospel ay nakaka-offend, well, iba rin. May issue rin yung, paano mo ba sinabi? Brad, alam mo kapatid, ikaw ano ka eh. Hindi ka tumulad sa akin. Ako, delikado yun. Kapag self-righteous naman tayo at tayo ay nagbibigay ng turo sa iba at ang dating natin ay self-righteous, mga kapatid, problema din yan. Pero kapag ang sinasabi natin ay mabuting balita, inuulit natin ito, ang salita ng Panginoon, ayaw pakinggan ng mga taong ayaw makinig at ayaw matuto. Nakita po natin yan, the marks of a good teacher. The marks of the enemies of God. And then ngayon, the marks of the people of God. Nakaka-offend pala ang gospel kapag mayroong tinatawag na marks of the people of God. Alam niyo kung ano ang kanilang katatayuan? They are spiritually converted. Now, tingnan niyo po ang sinabi ng verse 3. Ito, maliwanag. For we are the circumcision. Now, bakit sinabi ni Paul ang salitang circumcision na siya namang iniiwasan niya na dahil ito ay may pagkahudyo? No?
Ang salitang circumcision, okay, is the understanding of berit milah. Ang ibig sabihin ng berit milah ay, if you are a part of the Jewish community, ito ay kustumbre nila, ito ay tinatawag na outward sign na ikaw ay sa, okay, covenant of Israel. You are a Jew. Okay? Kaya, ang circumcision na sinasabi dito ni Apostle Paul ay, we are the true circumcision. Ano ibig sabihin ng circumcision? Berit milah, ang ibig sabihin ay, it is what we call the cutting. Literally, the cutting. Kinakat, of course, without malice. No? Pag sinabi natin circumcision, ay yung tinatawag na cutting of the flesh. Okay? Pero ang sinasabi ni Apostle Paul ay, we are the circumcision. We are what? We are the ones. Merong tinatawag na we were cut to the heart. Tayo ay inayos ng Panginoon sa ating mga puso. Tayo ay binigyan ng Panginoon ng tunay na ano? Tunay, in one sense, ang circumcision ay lumalabas na parang cleansing. Ang sinasabi ni Paul ay, we are the circumcision. Anong klaseng circumcision? Ayan, tingnan niyo po. Who worship by the Spirit of God. So they are spiritually converted. Tingnan niyo po, converted. Sila po ay merong pagbabago sa kanilang buhay. Napakaliwanag po ng contrast na yan. No? They thought that they are the true circumcision, but in truth, okay, ang sinasabi ni Apostle Paul ay, they are not. Hindi sila tunay na circumcision. They boast in and rely upon the mark made in their flesh. Parang alam niyo yun? Naalala niyo ba yung sundalo ni Alexander the Great? Sila ay nagpapalagay ng alpha, ng tatak sa kanilang mga braso na nagpapatunay na kami ay loyal sa aming commander. Pero ang sabi ni Paul, hindi yon. Hindi kapag meron kang alpha. Hindi kapag meron kang tattoo. Ang loyalty sa Panginoon ay if you are spiritually converted. Kung ikaw ay merong pagbabago sa iyong buhay. Kung ikaw ay merong tinatawag na virtues. Kung ikaw ay merong tinatawag na kalinisan sa harap ng Panginoon. Now, meron pong reference. Tingnan po ang Romans 2. Balikan natin saglit ang Romans. Romans chapter 2. Romans chapter 2, 25 to 29. Ito po ay makakatulong sa atin para maintindihan po natin ang point ni Apostle Paul. Romans chapter 2, 25 to 29. Tingnan niyo po. For the circumcision indeed is of value if you obey the law. But if you break the law, your circumcision becomes an uncircumcision. Para ang point ay, oo nga, you belong to the stock of Israel, pero hindi naman kayo namumuhay sa tunay na Jehovah. Yan ang sinasabi niyo po. Kasi nga nakabase sila sa panlabas. Yan, ulit. Ang sabi ng verse 26. So, if a man who is uncircumcised keeps the presence of the law, will not his uncircumcision be regarded as circumcision? Then he who is physically uncircumcised, but keeps the law, will condemn you who have the written code, and circumcision, but break the law. 28, for no one is a Jew who is merely one outwardly, nor is circumcision outward and physical. Ang point ni Israel ay ganito. Ang point ni Paul ay, Jesus Christ is the fulfillment of Israel. Jesus Christ is the fulfillment of Israel's scripture. At ang sabi ng 29, but a Jew is one inwardly. And circumcision is a matter of the heart, by the Spirit, not by the letter. His praise is not from men, but from God. Nako, ang dami pa nating dapat i-impact dyan. You ask Elder and he will talk about you the book of Hebrews and the book of Galatians. Pero ang point natin dito ay, this is so important. Spiritually converted. Okay? Importante na ang tunay na anak ng Diyos ay talagang spiritually converted. Ano ang susunod? Tingnan niyo po. And glory in Christ.
They worship the true God in spirit. Okay? Meron silang tunay na pagsamba. Sapagkat hindi lamang, ang sabi dyan, worship by the Spirit of God, tinay po, worship by the Spirit of God. Ang ibig sabihin ay, the letter kills, but the Spirit gives life. So ang ibig sabihin ng Spirit of God ay, this is the will of God that in the person of the Lord Jesus Christ ay magkakaroon tayo ng tunay na relasyon sa Kanya. You see? I'm just actually connecting so many dots here, no? And then glory in Christ Jesus. Yan, ibig sabihin yan, we worship the true God in spirit. At ito po ay sa pamamagitan ng isang taong, alam niyo ba kung anong katangian ng isang taong merong Kristo sa kanyang buhay? Alam niyo kung ano? Siya ay merong self-denial. Ano ibig sabihin ng self-denial? Ano ibig sabihin ng self-denial? Self-denial. Yung bang, hindi po ito yung bang parang mali ang pagtingin mo. Parang, ay alam mo, napakababa ng self-esteem mo. Then, sabihin niya, hindi kapatid, alam mo ba na ako'y nagpa-practice lamang ng self-denial. No, that's wrong. Pag sinabing mababa ang self-esteem, hindi ibig sabihin na ikaw ay may self-denial. Sa totoo lang, ang problema natin hindi low self-esteem. Ang problema natin ay masyado tayong maraming sarili sa buhay. Masyado tayo, punong-puno tayo ng ating mga sarili sa buhay. Mga kapatid, tama ba? Nako, kapag yan ang ating pinag-uusapan, sapagkat ang katangian ay, we glory in Christ. Do you really glory in Christ? Nako, eto na kapag karapatan mo at karapatan ko ang pinag-uusapan, nako, nagkandagulo na. Tama ba? Mga kapatid, minsan, buwibisita ito sa atin. Di ba? Ang nangyari sa biblical Christianity, nagkaroon ng tinatawag na strange reversals. Nagkaroon ng strange reversals. Ano ibig sabihin ng strange reversals? Who wants to be the greatest should become the servant of all. Who wants to be the first should be the last. Strange reversals sa buhay natin. Ito, isang halimbawa lang, not to exalt anybody, not to exalt Brother Ricky. Alam niyo, nung sinabi akong kapatid na Ricky, although marami naman akong pwedeng sabihan, kaya lang siya agad nasa isip ko. Pwede naman si Jay, pwede naman si Joel. I know. They would all accept. Pero tingnan niyo sa atin, di ba? Rick, okay lang ba na ihatid niyo ni Christine, si Dolphy, malayo din sa silang? Mga kapatid, wala kang makitang pagdadalawang isip. Palagay ko din si Jay. Sinabi ko, pwede na kayo mag-date habang kayo ay, di ba? Pero mahating gabi. Alam niyo, sa totoo lang, yun na yung ating nararamdaman, yun na yung ating gustong gawin sa Panginoon, di ba? Tama? Basta pa sa Panginoon, walang problema. Pero nung dati pa, pwede naman sabihin ni Rick, di ba? Nung dati pa, Rick, siguro, Rick, pwede mo siguro, ay, basta alanganin lang gabi, baka pag-uwi, mahirap at saka traffic. At talaga may traffic din, no? Mga kapatid, you see that, yung pagpapakumbaba na hindi lamang na ikay nagpapakita, na ikaw ay, humble, kundi you know what it means. Ang ibig sabihin ay, Lord, I take delight. I glory in Christ. I take enjoyment to do this in Christ. Na-enjoy ko to. Ito yung gusto kong gawin. Ito yung kaligayahan ko. Gusto kong maglingkod sa Panginoon. I take delight in Christ. Hindi lamang yung parang, pwede bang gawin to? Opo. Ayaw naman natin siguro maging disrespectful, di ba? Opo. Pero alam nyo, the more na nakita natin, Lord, ang buhay na ito, magmula nung kilala ka, ang nais ko ay i-enjoy ko ang buhay
na meron ako sa iyo. Our worship is our service to God. And so we serve, di ba? Para bang if you have been and are circumcised, then it will show like outward circumcision. Yung tunay sa ating mga buhay, yan ay sa puso, di ba? Binigyan tayo ng heart of flesh, ang sabi na Ezekiel. Ayan. So ang ating worship ay worship na kung saan ay talagang Lord, kakaiba. A man is no fool to give up what he cannot keep and to gain what he cannot lose. Imagine niyo? Ba't kaya ganyan yung taong yan? Naalala niyo ba? Yung si Elder, naging guest namin dito sa All for Christ. Nakwento kay Deacon kahapon, we had such a... Alam niyo ba, Elder, si Ron Stansgard, binenta ang kanyang cabin house sa North Dakota. Pagkalaki-laking property by the lake. And we've been there ni Hannah. Tinur kami, kasama yung lunch. Binenta. Alam niyo kung bakit binenta? Para sa ministry sa PCRC sa Palawan. Imagine yun. Minsan sabi ko, are you sure? Are you sure, Kuya Ron? Are you sure, Kuya Ron? Hey, kasi we're praying that the Lord, God's kingdom, will what? Will flourish. Sabi ko, parati ang sinasabi, like, you are such a person who loves the Lord. No, I feel like I'm just filling in. Ang sabi niya, you guys, you are the main because you speak and you talk about, siya lang daw parang, kumbaga sa basketball, parang water boy. Mga kapatid, hindi natin nakalain. Next year, last week ng January, and papasok ang February, magsasart ang construction sa Puerto Princesa. Walang ginastos ang CBS Elder kahit 5. Pero itong taong to, because he wants, siguro at 73, siguro nararamdaman niya na siya malapit ng kunin ng Panginoon. Ang daming issues, no? Brand new knees, 2, may hip surgery, may problema sa mata, hindi nagpa-vaccinate. Okay? Yun ang isang issue na parati ko sinasabi siya, what? Pero alam nyo, dahil pupunta sa Pilipinas, nagpa-vaccinate. Actually mo, yari na siya eh. Sa isip niya, hindi ko na kailangan to, okay naman ako. Pero dahil sa may ministry Pilipinas, mga kapatid, it will be a place. One of these days, you and I will visit there. And isang lugar na makita natin, it will be a testimony for training young men and women for the gospel ministry. The glory, Lord, as we try to pray, Lord, we pray, Panginoon, our prayers are our what? Heart's desire. And the more our prayers descend, di ba? Our prayer ascends to God because ang ating panalangin ay, Lord, si Kristo lang at wala nang iba. Wow, but it's such an amazing experience, no? And then, eto, kadugtong na to, no confidence in the flesh. Meron pa bang parang ganito, no? Walang confidence sa flesh. Huwag nating ma-misunderstand itong verse na ito. Pag sinabing, ayaw mo mag-serve kasi, sila na, Pastor, pero alam mo namang may kakayanan. Ibig sabihin, false confidence yan. Ang ibig sabihin nito, kanina ay nabanggit natin, ibig sabihin, ang paniniwala na ang ating buhay, kung wala si Kristo, wala tayong magagawa. You see? But you can do something for the Lord. You can do something for the Lord. We can do something great. We can do something great for the Lord. Kaya mga minamahal,
We have all confidence in the flesh. Okay? Sabi ni Apostle Paul sa mga believers doon, they have all confidence in self and not God, but we have none in self and all in God. Di ba? Now, let me conclude this. Meron akong tatlong tingnan. Number one, be careful of the external and internal realities of true religion. Mag-ingat tayo sa external. Ayan. Sa Tagalog, ito yung tinatawag natin na panlabas at saka panloob. Ano ang parating gustong makita ng tao? Siyempre, outwardly. Tama? Outwardly. And we can pretend. Pwede tayo mag-pretend that you are what? You are okay outwardly, pero deep within, walang substance. Kwento nga, di ba, parang yung marshmallow. Yung marshmallow, pigain mo ng gusto yan. Walang laman kasi hangin ang laman. Ganon din ang ating mga buhay. So mga kapatid, in our walk with the Lord, in our service to the Lord, gustong ipaalala ng Panginoon, ito, huwag dyan. Although, ang external eye, ito ay bunga na lamang ng internal. Hindi rin kasi po pwedeng walang external, na yung external eye, ito yung manifestation, the outflow of what's the reality deep within. Tama? So kaya mag-ingat tayo sapagkat minsan external pero walang internal. Ito minsan yung sinasabi ng iba, ito, sa nguso lang, kasi parating nagsasalita, wala naman sa puso. Pwedeng mangyari yon. At nangyayari yan. Dito sa Philippines, nangyayari yan. Pero ang confidence pala na sa sarili. Tingnan nyo, ang sabi ni Apostle Paul, itong gusto kong malaman natin. Kasi ito, napaka-crucial ng pinagkaiba. And then, beware of being sincerely wrong. Beware of being sincerely wrong. May mga tao na nagsasabi na kahit sila ay mga Christians, pero ayaw na nilang magpaturo. And that's actually a very dangerous situation. Why? Because, in the end, they are sincerely wrong. Okay? Sincere naman, pastor. Pagka sincerity ang pinag-uusapan, mahirap i-question yan. Mga kapatid, kapag sincere ang isang tao, mahirap i-question yan. Pero mga kapatid, hindi rin siguro pangit at hindi rin siguro mahirap kapag kaaminin natin na pupwede pa lang ang isang tao ay maging sincerely wrong. Kailan tayo nagiging sincerely wrong? Kailan nagiging sincerely wrong ang isang tao? Hindi kasi iniisip ng taong sincerely wrong na siya ay wrong. Tama? Hindi iniisip eh. Pero kapag tatanungin mo iba, eto, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, si oo nga. Siya, oo nga. Oo nga. Kaya minsan nagiging annoying ang isang tao because he or she continually lives being sincerely wrong. Alam niyo, napakabuti ng Panginoon. Gustong-gusto niya tayong turuan, gustong-gusto niya tayong bigyan ng paalaala. And we need to do that. And then the last, be careful not to judge / confuse degree and kind. Anong ibig sabihin ng degree and kind? Sa ating paglago, mga minamahal, ay may degrees. Okay? Sa Bible, merong tinatawag na young men, may tinatawag na children, may tinatawag na adults. Okay? Saan yun? 1 John. So sabi ng mga Bible scholars, itong mga pangalan, you young men,
Okay? You men, you have overcome ganyan, ganyan. Ang point ay, lahat ng yun ay mga Kristiyano. Pero, karoon ng degree or degrees. Ibig sabihin, mas mature si kapatid, ako hindi masyado, pero gusto kong magpaturo, magkaroon tayo ng degrees, it's okay, pero wag lang magkaroon ng isa pang kind. Ano ibig sabihin ng kind? Ang kind ay what? Kristiyano? Pwede lang bang magkaroon ng hindi Kristiyano? What kind? What kind of a person you are? Degrees, mga kapatid, pwede. Yan, aminado tayo dyan. Nag-grow tayo. Pero kapag ka-kind, yan po ay isang bagay na mahirap. Check. Siguraduhin natin. Alam niyo ba, ang pinaka-test ng isang totoong Kristiyano, isang tunay na Kristiyano, kapag ay may pagkamuli sa lanan. Alam mo, yan ang isang test siguro na Pastor, paano ko malalaman ako'y Christian? Do you hate sin in your life? Do you hate sin in your life? Pero kapag ka, Pastor, parang I enjoy it. I enjoy it. Kaya nga, di ba, napansin natin kanina, tayong mga people of God, we give glory to Christ. Jesus is our desire. Pero mga kapatid, eto, let us make this as a warning sa ating lahat. Degree, okay lang, aminin natin na tayo ay nag-grow. May mature, may mas mature, may mas mature, pero walang tinatawag na pinaka-mature at hindi na nagkakasala. Wala. Pero kind. There should only be one kind. Ano yun? Kristiyano. Hindi po pwedeng hindi Christian. Hindi po pwedeng unbeliever. Sa paglilingkod sa Panginoon, how can you serve the Lord if you are an unbeliever? Tingnan nyo, as I conclude, alam nyo itong warnings na ito, balikan ko lang ha. Oops. Balikan ko dyan yung aking conclusion. Yan. Tingnan nyo. Nandito lang yan sa paligid natin. Andito lang tong mga bagay na ito. And so we need to be very careful. Okay? Eto, nandyan din lang yan. Nandyan lang din yan sa ating sitwasyon. Pupwedeng sa ating decision making, sa ating buhay, sa ating mga, andyan lang yan. And then, ang ating paglakad sa Panginoon. May the Lord grant us grace to understand more of this as we continue. Kaya, ito po ang offense ng gospel. Are you offended because of the preaching? Mga kapatid, this is the way to go. This is the nature of the gospel. At wala ho tayong magagawa. And the Lord knows who belongs to His at kung sino man ang hindi. Sapagkat doon sa mga na kay Kristo, they are not offended anymore, but they want to grow and grow more and more. Pero doon sa mga hindi, nako, offended na offended. Ngayon pa lang, offended na offended. Let us pray. Oh Lord, we are not offended because of these truths. Oh Lord, this much we want you in our lives. Panginoon, kung ang salita mo ay nakakasugat, kung ang salita mo ay nakakatusok, kung ang salita mo, O Diyos, ay nagiging injury sa amin, Lord, so be it. And we thank you so much because this is the offense of the gospel. Thank you in Jesus' name. Amen. Tayo po'y magsipaghanda na and elder will come to lead us in the administration of the Lord's Supper. Ito ay isang preparation for
our celebration of the Lord's table. A very important reminder to us to prepare us to this celebration. In Paul's second letter to the church in Corinth, in chapter 5, it talks about reconciliation with the Lord Jesus Christ. Idiniin ni Paul kung ano ang dahilan kung bakit ang mga Kristiyano ay na-reconcile sa ating Panginoon. At binanggit niya sa chapter 5 na although tayo ay nag-groan habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, at naunawaan natin ang ating groaning o paghihirap sa mundong ito because our sights are now with God. Sapagkat ating naunawaan na tayo ay patungo na sa ating Panginoon kahit na tuman ano mangyari sa ating buhay. At binanggit ni Paul, ang pagpapatunay niyan ay tayo ay binigyan ng guarantee ng Panginoon because of that reconciliation. At ang guarantee na ito ay ang Holy Spirit na nagtatak sa ating mga puso. It is a guarantee na hindi na mapapawi kahit anumang bagay. Kung ikaw ay tunay na Christian, yan ang binagit ni Pastor sa kanyang conclusion. Kaya sinasabi diyan niya na we are in possession of that confidence na mas preferred natin na tayo ay nasa presence na ng Panginoon sapagkat mahirap mabuhay sa mundong ito. Kaya binanggit niya na tayo ay bago ng mga tao. In verse 17, madalas natin itong marinig. Ito ay binanggit ni Pastor kanina. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Kaya yung kanyang third sa conclusion, it's about kind. Either you are a believer or you are not a believer. And then binanggit dito ni Paul kung ano ang dahilan kung bakit tayo na-reconcile. In verse 21, for he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. That is the reason why we have this particular kind. Kung tinatawag natin na tayo ay tunay na mga anak ng Diyos, na tunay na mga believers, it is because we understand the gospel. And part of the gospel is celebrating the Lord's table. Ito ay iniwanan ng institusyon ng ating Panginoon, paalaala sa atin na mahigit 2,000 taon na nakakaraan, ito ay in-institute ng ating Panginoon in the upper room. At ito ay kanyang inihabilin na ito ay gagawin ng mga Kristiyano generations after generations hanggang siya ay bumalik. Ito ay paalaala sa atin na during the time ni Moses sa Exodus na nagkaroon ng passing over upang ang mga Israelite ay magkaroon ng freedom from slavery in Egypt. Ito ay isang simbolo, isang shadow ng tunay na passing over. At itong passing over na ito ay ang ating kasalanan ay matubos, mapatawad, dahil tayo ay pinas over ang ating kasalanan because of Jesus Christ.
And that is what we are celebrating today. Kaya paalaala muli na ito ay a sacred thing. This is serious. Hindi ito binabaliwala. Hindi ito ginagawa just for the sake na ito ay magawa natin. Kaya paalaala na if you cannot do away with sins in your life, then be reminded of this. To those of us who have not followed the Lord in water baptism yet, follow the Lord in water baptism before you partake of this celebration. We want discipline. Because Christianity is about discipline and obedience in the Lord. So may I request everyone to please stand up and let us be reminded by what the Lord is saying as recorded in 1 Corinthians chapter 11. Kung paano ini-institute, kung paano ginagawa ang celebration na ito. Chapter 11, 1 Corinthians, is starting in verse 27. Therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. For this reason many are weak and sick among you, and many asleep. Ito ang reminder sa atin. This is a serious thing. So in silence, lahat tayo ay manalangin. Whether kayo ay magpapartake or not, bring your sins before the Lord. Let's pray. Heavenly Father, we thank you so much because of your grace. We thank you so much because of the finished work of our Lord Jesus Christ. We praise you because you have made it so clear to us vis-a-vis the significance of this celebration. We thank you, Lord, because of the cross of Calvary. Thank you for what this bread represents and what this cup of wine represents. In His name we pray. Amen. We may all be seated now, and may I request the leaders to come forward and assist me in this celebration.
Shall we all stand? For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." In the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes." Thank you so much, Lord, for this opportunity of being one with the fellowship in celebrating the Lord's table. In his name we pray. Amen.